So, gusto kong mag-share ngayong umagang ito about God's glory is progressive. Ibig sabihin, yung naranasan natin na encounter sa Panginoon nung una, hindi pa yun yung pinakamaganda, hindi pa yun yung pinakamainam. Meron pa. Gusto pa ng Diyos na ang karanasan natin sa Kanya is mas lalo pa tayong humanga, lalo pa nating maranasan yung kagandahang loob niya sa ating buhay. God does not want you to live on yesterday's encounter. He is inviting each and every one of us to a new encounter each day. Kaya pala si David, ang prayer ni David ay, one thing I desire, to behold the beauty of the Lord. Ibig sabihin, naranasan niya na, nakita niya na yung kagandahang loob ng Diyos o yung beauty ng Panginoon, pero naniniwala siya, there is more of God's beauty. Mas makikita pa niya yung beauty ng Panginoon sa marami pang pagkakataon. Kaya pala si Paul, sinabi ni Paul ay, that I may know Him. Nakilala na ni Paul si Lord. Malalim na, marami na siyang pagkakakilala sa ating Panginoon. Kabataan pa lang siya. Nag-aaral na siya patungkol sa Panginoon. And yet, gusto pa niyang makilala ang Panginoon. Ibig sabihin, yung pagkakakilala niya sa Panginoon ay para bang meron pa siyang madidiscover na marami pang bagay sa katangian, karakter, goodness ng Panginoon. Merong isang Christian na of course na alam niya na si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay napako sa krus at mahal talaga tayo ng Panginoon. So nakakilala siya sa Panginoon kasi nga alam niya yung plano ng Diyos ng kaligtasan. Pero yung idea ng Diyos para sa kanya is God is there, pero parang yung buhay niya is parang hindi niya gaanong nararanasan ng personal pa ang Panginoon. Bukod sa siya ay nakakilala sa Panginoon, pero yung karanasan, konting-konti pa lang ang karanasan niya sa Panginoon. Ang alam lang niya na patawad yung kanyang kasalanan. Tinubos siya ng Panginoon, meron na siyang buhay na walang hanggan. Pero nung na-discover niya sa kanyang pagbabasa ng salita ng Panginoon na nagrima sa kanya yung word na ang Diyos ay mabuti. Tayong lahat naniniwala ang Diyos ay mabuti. Amen? Of course, syempre, totoo naman yan. Pero iba yung kapag nagrima yung salita ng Diyos sa puso mo. Alam niyo, ang buhay niya ay mahirap. Marami siyang mga needs, marami siyang mga nag-struggle siya financially. Pero nung na-realize niya, ang Diyos ay mabuti, pinanghawakan niya ng gusto yung pagiging mabuti ng Diyos. In fact, nung na-i-reveal ng Diyos sa kanya yung pagiging mabuti ng Diyos sa kanya is kahit wala siyang pera, kaya niya nang mag-smile. Kahit merong pangangailangan is alam niya, tutulungan siya ng Diyos. Kaya yung reality ng pagiging mabuti ng Diyos, kahit na merong problema sa kanilang tahanan, may problema sa kanyang magulang, may problema maraming problema. Pero yung realization ang Diyos ay mabuti, yun yung naging susi para sa kanya na alam niya, eto ang Diyos, mabuti ang Diyos. At noong na-embrace niya yung bagay na yun, nag-iba ang kanyang karanasan patungkol sa Diyos. Ang karanasan niya sa patungkol sa Panginoon, may mga problema man, tinutulungan siya ng Panginoon. May mga pangangailangan man, nararanasan niya rin yung provision ng Diyos kasi nga, ang Diyos ay mabuti. At dumating sa pagkakataon na sa kanyang buhay is, ang karanasan pa niya sa Panginoon is,
lalong nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa Christian na ito, at ang nadidiscover pa niya, ang Diyos ay He is enough na at provider sa kanyang buhay. And then, naranasan niya kahit na mahirap ang buhay, alam niya, nagpo-provide ang Panginoon. And then, naranasan pa niya yung marami pang pagkakakilala sa Panginoon na ang Diyos ay tapat. Kaya, kung ano yung nakikita niya sa salita ng Panginoon, dahil ang Diyos ay tapat, Panginoon, ikaw to, Panginoon. Pinanghahawakan niya yon, at totoo nga, nararanasan niya ang katapatan ng Diyos. Alam niyo, hanggang sa dumating ang point, nare-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa Christian na ito, and then hanggang sa siya ay nagpastor at naging mas marami ang siyang nakakilala sa Panginoon sa magitan ng kanyang buhay. Kasi yung encounter natin sa Panginoon, yung karanasan natin sa Panginoon is kahit gaano kaganda yan, meron ka pang mararanasang mas maganda sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Hindi nauubusan ng Diyos nang i-reveal sa atin, nang ipa-experience sa atin, ipaparana sa atin yung presensya niya, yung pagiging malapit niya sa ating buhay. May mangyayari at may mangyayari sa ating buhay. Kaya nga kasama sa tema natin sa Exodus 33 verse 18, yung prayer ni Moses. Sabi ni Moses, please show me now your glory. Kaya gusto pa ni Moses na maranasan pa ang glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos, yung presensya pa ng Diyos sa kanyang buhay, kasi hindi siya kontento dun sa burning bush experience. Biruin mo yung burning bush experience, nagsalita ang Diyos dun sa pamagitan ng apoy na nag-aapoy na halaman. Hindi siya nag-stay doon sa ganong experience. Hindi siya nag-stay doon sa experience na nahati ang dagat na pula. Parang sobrang ganda na noon, sobrang laking experience na yon. Pero hindi siya nag-dwell doon. At nung naranasan niya ang provision ng Diyos, walang pagkain sa disyerto, and yet, ang Diyos ay nagpapadala ng pagkain mula sa langit. Bumababa ang mana, yung tinapay buhat sa langit. Biruin ninyo yun, nagmi-miracle at nagmi-miracle ang Panginoon. And yet, gusto pa rin ni Moses, prayer pa rin ni Moses, Lord, show me now your glory. Wow, gusto pa ni Moses ng another experience, new experience. Panginoon, gusto ko pa, Panginoon, maranasan kita. Nawa, maging prayer po ng bawat isa sa atin. Lord, ang karanasan ko sa iyo, Panginoon, ay ito. Gusto ko pa makilala pa kita sa aking buhay. Nawa, maging panalangin po natin yon. Amen. Personal na maging panalangin natin na buksan pa natin yung ating mga sarili sa more of God in our lives. God's glory is progressive. There is always more, no matter how much you have experienced God. Palaging meron pa. Meron pang deeper revelation, meron pang greater transformation, merong higher glory ahead of us. Sa teksto natin for this morning, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi ng Bible, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Parang nagsasalamin tayo, nakikita na natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Are being transformed in the same image from glory to glory. Pwedeng sabihin nga natin, from glory to glory. Medyo masigla naman. From glory to glory. Ayan, medyo konting sigla. From glory to glory, ibig sabihin, ito na yung karanasan mo, naranasan mo ng kaluwalhatian ng Diyos, pero mararanasan mo pa yung another na kaluwalhatian ng Diyos, just as by the Spirit of the Lord. Ibig sabihin ganito,
The Christian life is a journey of deeper revelation, deeper transformation, and deeper satisfaction in God's glory. Yung palaging meron pa, at meron pa tayong mararanasan sa Panginoon. Amen. Apat na mahalagang bagay ngayong umagang ito para mas lalo natin maunawaan na ang glory ng Panginoon is progressive. Number 1, pwedeng basahin po natin sabay-sabay, 1 to 3. We were created for God's glory. Ito dapat ang unang maunawaan ng bawat isa sa atin, na nilikha tayo ng Diyos para luwalhatiin natin siya. Maluwalhati natin siya sa buhay na ibinigay niya sa ating mga buhay. From the beginning, God created humanity with the purpose of reflecting His glory. Yung maranasan natin siya, tapos tayo i-reflect natin yung karanasan natin sa Kanya sa magitan ng makikita ito sa ating buhay. Hindi lang niya tayo kinreate dito sa mundong ibabaw just to exist. Hindi lang tayo pampasikip ng mundo, pampadami ng kumakain dito sa mundo. We are not just here to work. Hindi lang tayo para magtrabaho at magtrabaho at magtrabaho. Nakakapagod. Diba? Sino yung gustong palaging nagtatrabaho? Iba naman ang gusto natin. Naglalaboy minsan. Ayaw naman natin ng palaging ang buhay ay palaging nagsusurvive. Nakasurvive na naman ulit tayo nung last week. Alam niyo yung survive? At least nakaraos. Ang pangit naman ng buhay kung palagi ka lang nakakaraos. Parang ang life is a battle. Parang, ka na lang. Pero, hindi rin tayo nag-exist dito sa mundo just to earn money or to make money, or eventually pagkatapos na hindi ka na kumikita, the end, mamamatay ka na lang kasi wala na kita, wala na buhay. Hindi naman ganon. Our purpose is to reflect God's character, reveal His goodness, and display His presence in this world. Isaiah chapter 43 verse 7, sabi ng Bible, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. Tingnan ninyo, no? Sinasabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos mismo nagsasabi, I have created you for my glory. Ang Panginoon ang nagsasabi. Kinreate niya tayo para sa kaluwalhatian niya. Maranasan natin na ang kaluwalhatian niya at tayo rin ay i-reflect natin yung kanyang kaluwalhatian. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, kapag hindi natin naunawaan yung bagay na ito, ang hahanapin natin is, kaya yung iba nagsusumikap, ang buhay ay para sa kanyang sarili, trabaho ng trabaho, enjoy ng enjoy. Pag nagkaroon ng kita, yung trip dito o trip doon o kaya bakasyon, party, anything. Pero hindi natin makukuha yung pinaka-fulfillment dun sa bagay na yon kasi kinreate tayo ng Lord para sa kaluwalhatian niya. Kaya nga kahit na yumaman ang isang tao, kapag hindi siya nabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon, mayroong kulang palagi. Kulang. Kasi walang fulfillment doon. Masaya kasi nakakain mo yung gusto mong kainin, napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, pero mayroong longing na ang Diyos lang ang makapagpupuno noon at ang walang iba kundi yung tayo nabubuhay tayo dapat para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Pag nabubuhay tayo para sa Panginoon, sa Kanya ibinibigay sa atin yung
ibinabalik sa atin yung fulfillment, yung joy. Sa Kanya, saka nagkakaroon ng meaning yung ating buhay. Hindi pwedeng hahanapin natin yung meaning ng ating buhay sa sarili nating kaparaanan. Alam na natin dapat yan. Kinreate tayo ng Diyos para sa Kanya. Pag nabuhay tayo para sa Kanya, kahit estudyante ka pa lang, ano man ang ating kalagayan sa ating buhay, pag naintindihan natin yan, na ang buhay dapat nagbibigay ng karangalan sa Diyos. And then, ang good news is, doon tayo magkakaroon ng fulfillment sa buhay. Parang ang buhay natin, we were created to live for God. Parang yung isda, kinreate siya para doon sa, dapat nandoon siya palagi sa tubig. Meron bang isda na nabubuhay na wala na sa tubig? Yung mga wala na sa tubig na isda, nakaprito na. Di ba? Naprito na o kaya nasabawa na. Yung buhay ng isang Christian dapat ay palaging parang katulad ng isda, nandoon palagi sa tubig. Tayo palaging nandoon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi ng 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kasi dito tayo tinatawag ng Panginoon. At kapag nangyayari ito sa ating buhay, nagiging nakakamukha natin ng Panginoon unti-unti, dahan-dahan. Dati-dati nabubuhay tayo sa hatred, pero napapalitan na ito ng love. Dati-dati, nabubuhay tayo sa, halimbawa lang, as hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dati-dati nabubuhay tayo sa corruption. Wala namang mga flood control scandal na gano'n, kalalaki, no? Pero corrupted yung heart kasi natin eh. Gusto natin palagi pakabig at pakabig, di ba? Pero, nung nakakakilala tayo sa Panginoon, nagiging honest tayo. Dati-dati, punong-puno tayo ng pride, pero nilalagay tayo ng Panginoon na maging mapagpakumbaba habang nararanasan natin siya sa ating buhay. And then, sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, kaya nga, ang nangyayari, pag nararanasan natin yung glory ng Lord, nagsha-shine din tayo. Kaya nga, let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ginglorify natin ang Diyos sa ating buhay and then nagre-reflect na yung glory ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Hindi nagbubuhat sa atin ang glory. Galing ito sa Diyos. Parang yung buwan, kada gabi, nagbibigay ng liwanag sa earth. Pero actually, wala naman talagang liwanag yung buwan. Ang liwanag ng buwan, galing din sa araw yon na malayong-malayo. Nung pagkakataon na yon, tinatamaan yung buwan at yung buwan, itinuturo yung sinag niya tumatama papunta naman sa earth. Ang nire-reflect niya yung araw. Tayo din ang nire-reflect natin. Yung glory ng Panginoon nararanasan natin, nare-reflect ito sa mga ibang tao. Amen. So God created every human being with a purpose. Ang purpose is to glorify Him. We glorify Him by reflecting His character. We glorify Him by living according to His will. We glorify Him by allowing our lives to point others to Him. And when we seek His glory, actually we are living according to the purpose for which we were created. Kaya nga, ang una natin dapat makita sa
sa God's glory is progressive is we were created for His glory. Kinreate niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, basahin natin, God continually reveal His glory. Alam niyo, nung naranasan natin ang Panginoon, pinatawad niya yung ating mga kasalanan, nilinis niya tayo, binago niya yung ating mga buhay. Alam natin, meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero hindi po nag-e-end sa bagay na yon. Kahit matagal na tayong Christian, alam nyo, gustong-gusto pa ng Panginoon, patuloy na nire-reveal pa niya sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Ipinapakilala pa ng Diyos patuloy ang kanyang sarili sa atin. Of course, nakilala na natin ang Panginoon. Nung binuksan natin ang ating puso sa Kanya, tinanggap natin siya bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Pero kinakailangan mag-continue yung revelation ng Panginoon sa ating mga buhay. Let us continue to know God. Bakit? Kasi gustong-gusto pa ng Lord i-reveal ang kanyang sarili. God never stops revealing His glory. Kaya lang, kinakailangan is we need to seek Him. We need to seek Him. Ang mahirap kapag tumigil na tayo sa pagkilala sa ating Panginoon, merong problema. If your experience with God today is the same as 5 years ago, something is wrong. Kasi ang Diyos ay gusto pa niyang patuloy na nararanasan natin siya sa ating buhay. Minsan ang mga kwento natin, naranasan ko yung provision ng Panginoon, pero that was 2 years ago. Ang Diyos ay nagpapagaling. Pinagaling niya yung sakit ng ngipin ko. That was 1 year ago. Pero how about ngayon? Ang Diyos He is the God of now. Throughout the Scripture, makikita natin yung progressive revelation ng Diyos. Nire-reveal ng Diyos, He is the provider. He is the deliverer. He is a good shepherd. At sa New Testament, nireveal niya yung kanyang sarili. He is the Savior of the world. Pero, hindi nagtatapos doon. Yung mga disciples nga ng Panginoon, unang nakilala nila ang Panginoon, miracle worker, nagpapagaling ang Panginoon, gumagawa ng himala ang Panginoon. Then, nakilala nila ang Panginoon, Messiah, nireveal ng Diyos ang kanyang sarili as Messiah, tagapagligtas. Siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. And then nakilala nila ang Panginoon as risen Lord kasi namatay ang Panginoon pero nabuhay na muli. And then their understanding grow and grow. Lumalawak pa, lumalaki pa yung nakikilala pa nila ang Diyos ng mas malalim. Our revelation of God should grow too. Dapat nag-grow yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Kamusta po yung ating mga buhay? Di ba? Minsan may mga problema tayo sa ating mga personal na buhay. Alam niyo, gustong-gusto ng Lord i-reveal ang kanyang sarili as the solution to our problems na kinakaharap. Kailangan lang ma-discover pa natin lalo ang Panginoon. Lalo nating makilala pa ang Panginoon. Hindi lang siya, God is good God, kundi gusto ng Diyos i-reveal pa niya ang kanyang sarili sa atin. Maraming mga Christians, naranasan ko na ang Panginoon noon. Ang problema, hindi na nagpapatuloy sa kasalukuyan. Why do many of us stop experiencing progressive glory?
Bakit ba para bang tumigil na tayo sa karanasan ng maranasan pa natin yung glory ng Panginoon sa ating mga buhay? Para bang tumigil na tayo from one point of glory. Okay na ako dito. Naranasan ko na ang Diyos. Okay na ako. Alam niyo, mahirap. Pagka ganon. Some of us settle into yesterday's experience. Yung mga Israelites nung araw, nung naranasan nila yung miracles in Egypt, nung itinawid na sila ng Diyos sa dagat na pula, parang nakakalimutan na nila ang Diyos na kayang nag-miracle nga ang Diyos nung una. Iniligtas sila from slavery sa Egypt. Iniligtas sila ng Panginoon. Yung pangangailangan nila nung nasa wilderness sila. Kasi nung nasa wilderness sila, nasa ilang sila, ang naiisip lang nila, paano magpo-provide ang Diyos sa amin? Wala naman kami gaanong nakikitang mga wala gaanong makakain sa paligid namin. Ang nakikita lang nila ay yung bagay na kayang isipin nila. Minsan ganun tayo, di ba? Yung paano namin mapag-aaral yung aming anak? Eto lang ang kita namin. Ang nakikita lang natin ay yung alam natin kayang bilangin ng ating isip. Kasi ganito lang ang trabaho ni Mister. Eto lang ang income namin. Isa-send pa namin sa college yung aming anak. Paano namin magagawa yon? Kaya ang nangyayari, sige, tumigil ka na lang muna. Diba? May mga ganong mga magulang. Kasi kaisipan nila, hindi nila kaya. Pero hindi nila naisip na kayang mag-provide ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? Amen? Our real provision does not come from the east nor from the west. Our provision comes from above, the maker of heaven and earth. Amen. Parang yung mga Israelita, hindi ba kayo, parang gusto sabihin ng Diyos sa mga Israelita, hindi ba nyo naunawaan, nag-miracle ako sa inyo doon sa harap ng Pero. Ang naintindihan lang nila is, nakita namin yon, na-witness namin yan, pero paano ngayon? Paano magpo-provide ang Diyos? Alam nyo, hindi natin kailangang maunawaan paano magpo-provide ang Lord. Basta't dapat magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos, may pangangailangan ako. Ito yung aking pangangailangan. Magpo-provide ang Panginoon. Amen. Yung mga challenges sa ating mga buhay na kinakaharap, nakagraduate ka tapos hindi makapasok-pasok sa trabaho. Bakit yung iba nakakapasok ng trabaho? Bakit ikaw wala? Pwedeng ilaban sa panalangin. Amen. Amen. Do not settle on yesterday's experience. You can experience God sa kasalukuyan. And some of us become comfortable. Naranasan ko na ang Panginoon. Okay na yung buhay ko. Parang ayoko nang, kaya tuloy, hindi na gaanong lumalaban sa prayer. Hindi na nga gaanong active sa gawain ng Panginoon kasi nagiging komportable na.
komportable na. Nagpe-pray kasi nakagawian, pero yung prayer wala na ganong lalim. Parang hindi na nagsisik sa glory na para bang, Lord, gusto ko pang maranasan yung miracle mo sa aking buhay, yung kilos mo sa aking buhay. Parang wala nang mga ganon. Yung mga nagiging masyadong komportable, kaya hindi mo tuloy maranasan yung miracle ng Diyos sa iyong buhay. Pero naniniwala tayo, God is a miracle working God. Amen. Pero pagka may mga challenge, parang hindi ba natin pwedeng i-elevate yung ating pananampalataya? Kaya ng Panginoon. Amen. Kaya ng Diyos na mag-provide. Kaya ng Diyos kumilos sa ating buhay. Kaya ng Lord gumawa ng miracle sa ating buhay. Kaya nga, kailangan meron tayong karanasan patuloy sa progressive glory ng Panginoon. And some of us resist the process. Alam niyo yung process? Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Christian, ito makinig tayong lahat. Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Christian, alam mo, kasama mo ang Panginoon. Alam mo, yung nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos. Paano kapag tuloy-tuloy, parang nagigipit pa rin. Hindi nag-pray ka na, nagigipit ka pa rin. Nag-pray ka na, wala pang magandang trabaho. Alam nyo, ang isang bagay na maunawaan naman natin sa bagay na yon is understand the process. Sabihin nga natin, understand the process. Alam niyo yung ibig sabihin, hindi nangangahulugan is, nag-pray ka na, Panginoon, nag-pray na ako. 2 oras na akong nag-pray, tiyak, magpo-provide ka na sa akin. Hindi pwedeng ganon. Sinong masusunod sa timetable? Ikaw o ang Diyos? Ang Diyos ang masusunod. Para bang yung, para bang si Joseph naging alila. Siguro nag-pray na rin siya sa Panginoon, Lord, palayain niyo naman ako sa pagiging alila. Nakulong pa siya. Parang hindi ata sinunod ng Panginoon yung prayer ko. Tapos naging mas worse pa yung naging buhay niya. Pero, ang mahalaga, ang alam ni Joseph, God was with him. Alam niya na ang kasama niya ang Panginoon. Alam niya na sa ilalim siya ng kalooban ng Diyos. At ang pinakamahalaga, bahala na ang Diyos sa timetable kung kailan niya i-rescue si Joseph sa kalagayan niya. May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa process. Hindi pa binibigay ng Panginoon, pero ang mahalaga, alam mo, confident ka na nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos. Di okay na. Ang pinakamasaya sa lahat is hindi yung financial blessing, kundi kasama natin ang Panginoon. Amen. May mga blessing kasi na hindi biglaan. May mga blessing na withhold ang Panginoon kasi malaki yung delivery. Malaki. Kaya matagal-tagal ng konti ang bigay ng Panginoon. Kasi may inaayos paminsan ng Lord sa puso natin. Di ba? May mga pagkakataon, nagpe-pray ka pero may sakit pa rin ang mahal mo sa buhay. Ang mahalaga doon, alamin mo, nasa kalooban ka ba ng Panginoon? Alam mo, sinasamahan ka ng Panginoon. Amen. Si Abraham waited. Ang tagal nag-wait ni Abraham para sa blessing si Joseph nag-suffer. Pero kahit na nagsasuffer si Joseph,
Alam niya, nasa proseso lang siya ng kalooban ng Panginoon. Si David, siya na yung kinilalang champion ng Israel and yet, hinahabol-habol siya, tinutugis siya ni Haring Saul, gusto siyang patayin. Pine-persecute pa siya kahit na alam niya, siya ay nasa kalooban ng Panginoon. Pero, ang mahalaga, alam mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. Yun ang pinakamagandang glory na nararanasan natin. Ang glory na kung saan ay kasama natin ng Panginoon. Exodus 34 verse 6, sabi ng Bible, The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Ang karanasan na makikilala pa natin ang Panginoon na ang Diyos is merciful, gracious, long-suffering, abounding in goodness and truth. Dadalin tayo sa pagkakataon, may mga discovery tayo sa Panginoon. Kahit na nagsasuffer tayo, hindi lang nagsasuffer, long ang suffering natin. Matagal. Pero alam mo, itatawid ka ng Panginoon sa landas. Amen. Amen. Ang good news is, the more we see God's glory, the more we understand His heart. Ang pinakamahalaga, alam natin yung nasa puso ng Diyos. Kaya nga, the more we seek God, the more He reveals Himself and there is always more of God's glory to experience. Ang sukatan na nararanasan mo, yung glory ng Diyos, hindi yung blessing na material ang nararanasan mo. Yung alam mo, yung nearness of God, yung presensya ng Diyos, alam mo yung pagsamang totoo ng Diyos sa buhay mo. May mga pagkakataon, dinadaan ka lang muna sa parang yung mga pelikula lang yan, parang naaapi. Ano tawag doon? Medyo alanganin. Mukhang parang natatalo ka muna. Pero hindi ka maigugupo kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Sa bandang huli, yung mga bida ang palaging nagtatagumpay. Sa pelikula ng Panginoon, tayong lahat ang mga bida. Amen. Pangatlo, we are being transformed from glory to glory. Yung experiencing God's glory is not only reveals God, it also changes us. Yung habang ang pinakamainam sa kalwalhatian ng Panginoon is na merong binabago at binabago ang Diyos sa ating mga buhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we all beholding the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. Binabago tayo at binabago ng Diyos. Bago ka i-promote ng Lord sa isang kalagayan na kung saan masasabi siguro, you are so much blessed. May mga magandang testimony na binubuo ang Diyos sa iyo. Pero ang una doon, yung transformation ng Panginoon. Minsan, hinahumble muna tayo ng Panginoon. Kine-create muna niya yung puso natin na merong compassion, merong boldness, merong spiritual authority. Then, saka tayo niya dadalhin sa another glory. You cannot encounter true glory and remain the same. If there is no change, there was no encounter. Ano ang palatandaan na ang kalwalhatian ng Diyos ay nararanasan natin? Merong change. Binabago tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Binabago tayo ng Panginoon. Pang-apat at saka panghuli. Basahin natin, 1-3. God's glory is our greatest satisfaction. Ang pinakamainam
about the glory of God, yung progress ng glory of God is our greatest satisfaction. Ito pala yung pinaka-fulfillment ng bawat isa sa atin. Not material blessing, kundi yung glory ng Panginoon sa ating buhay, yung presensya ng Diyos sa ating buhay. The more we experience God's glory, the more we discover that nothing in this world compares His presence. Walang maikukumpara sa presensya ng Panginoon. Kaya pala sabi ng psalmist sa Psalms 16 verse 11, "You will show me the path of life." Tingnan ninyo, no? "In your presence is fullness of joy." Sa iyong presensya, punong-puno ng kagalakan. "At your right hand are pleasures forevermore," magpakailanman. Every human heart is searching for satisfaction. Walang satisfaction ang puso ng tao. Kung material rin lang ang pag-uusapan, dati-dati siguro yung may nagpe-pray. Lord, gusto ko po magkaroon ng motor. Nagkaroon ng motor. Lord, gusto ko yung maganda katulad nung sa kanya at saka nung sa kanya. Lume-level up yung gusto. Nung na gusto yung pinakamaganda ng yung maganda ng motor. Gusto ko, Lord, yung kotse naman. Hindi na uubos ang desires ng tao. 'Di ba? Nagpe-pray na magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, ang liit naman ng sweldo. Gusto ko yung malaking sweldo. Walang satisfaction sa puso ng tao. Pero ang satisfaction natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Kaya pala, sabi ni David, Psalms 27 verse 4, "One thing I have desired of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord." Ang fulfillment natin is kapag nararanasan pa natin patuloy ang Panginoon sa ating buhay. Nakikilala natin siya, na-encounter natin siya, at yun yung greatest fulfillment sa ating buhay. Lastly, the world offers many things that promise happiness, but only God can give true fulfillment. Yung success may impress people, wealth may bring comfort, recognition may bring applause, pero yung God's glory brings something far greater. It is true fulfillment. Amen. Kaya pala si David, ito yung, kaya naging tema natin, yung "Show me now your glory." Kasi nung nararanasan ni David ang kaluwalhatian ng Panginoon, gusto pa ni David, "Lord, show me more of you." Parang, "Show me your glory." Ipakita mo pa po yung kaluwalhatian mo sa aking buhay, Panginoon.